Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Sa Showbiz Spotted, MTRCB natatawag ang Viva matapos murahin ng ahensya. Ipinatawag ng Movie and Television Review and Classification Board ang Viva Communications Incorporated para sa isang dialogue matapos kumalat sa social media ang isang video kung saan makikita ang isang content creator na nagmura laban sa ahensya sa premiere ng Dreamboy, isang kalahok sa Sinisilip Film Festival 2025. Ayon sa MTRCB, ang pahayag ng content creator ay isang anyo ng kawalang galang sa institusyon at sa mga taong nagsisilbi sa likod ng board. Sa isang liham na may petsang October 23 na ipinadala kay Viva President Vincent Del Rosario, sinabi ng MTRCB na layunin ng pagpupulong na itaguyod ang pagkakaunawaan at ang pagiging responsable sa mga pampublikong kaganapan. Ang dialogue sa November 4 ay magsisilbing plataporma para sa isang bukas at positibong pag-uusap upang higit pang mapagtibay ang professionalismo at pananagutan sa industriya ng pelikula at telebisyon. At sa ating Metro Manila ngayon, publiko pinaghahanda ng PNP-HPG sa pagpunta ng mga sementeryo ngayong Undas. Nagpaalala ang Philippine National Police Highway Patrol Group sa publiko na magbaon ng mahabang pasensya sa pagbisita sa mga sementeryo ngayong Undas dahil inaasahang magiging mabigat ang daloy ng trapiko. Ito ay bunsod ng mga ipinasarang kalsada at dagsa ng mga taong dadalaw upang alalahanin ang kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Kaninang umaga, nag-inspeksyon si PNP-HPG Director Police Brigadier General Hansel Marantan sa San Juan Cemetery bago tumulak sa mga bus terminal sa Cubao. Bukod sa pagsasaayos ng trapiko, gayon din sa pagtitiyak ng seguridad ng mga biyahero, mahigpit ding tinututukan ng HPG ang mga koloran na sasakyan. Narito ang mga paalala at biglang pulipulit import. Sa pangunguna ni Police Colonel Adam. Samantala, as of 2 PM umabot na sa mahigit 4,000 ang bilang ng mga bumisita sa San Juan City Cemetery. Ayon kay San Juan City Mayor Francis Zamora, bukas ang sementeryo mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi sa November 1 at 2, at bawal ang overnight stay. Mahigpit din ang pinapaalalahanan ng alkalde ang kanilang nasasakupan tungkol sa pagdadala ng mga ipinagbabawal na bagay gaya ng mga patalim na kalalasing na inumin, speaker, baraha at pagbebenta ng walang special permit. Paalala rin ng pamahalaang lungsod, iwasan ang pagkakalat at sinupin ang kanilang mga basura bago umalis ng sementeryo at bawal din ang hindi autorisadong pagkakabit ng kuryente sa mga puntod. May traffic rerouting ding ipinatutupad sa kahabaan ng Boni Serrano Avenue at bawal ding pumasok sa sementeryo ang mga motorsiklo, gayon din ang mga bisikleta. Samantala, mabigat ang daloy ng trapiko sa Dangwat dahil abala ang lahat maging ang mga kargador. Reklamo ba kayo? Reklamo nyo na ngayon. Reklamo nyo. Pagkakalat kami na kasama namin. Okay naman. Hindi magpapawal ang pagtitinda na walang Sir, ito ang ayaw ko na video. taon 2025. Maraming salamat po. Narito Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon Afternoon Edition. Bago tayo magtapos, abangan ang special coverage ng DZRH para sa Ligtas Undas 2025, at ito ay mapapakinggan ng live sa DZRH Radio, mapapanood sa DZRH TV, at ganon din sa DZRH Online. At sa ating Christmas countdown, ngayong araw ng Biyernes. 55 days na lang, Pasko na. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.